What's up, boys? Ito ulit si Cyron. Ayos ako nang balik na naman ako sa YouTube. Gagawa na naman ako ng reaction video. Excited na excited ako. Kalalabas na to, Emzite versus Zenlook. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa mga nagko-comment, nagla-like ng videos na to, and na-appreciate ko kayong lahat. Gagawin ko pang maganda yung videos ko. Alam ko ngayon medyo pangit yung quality ng yung rap battle video. Naghahang yung ibang videos kung pinanonood yung buo. Pero improve ko yun kasi CapCut lang yung gamit ko pang edit video. Ewan ko, pag nag-i-export yata naghahang or something. Pero gusto ko lang kasi gawin na siya. Alam mo yun, para maumpisahan ko na. Pero yeah, pagagandahin ko na yung videos ko. Ngayon, ganito muna tayo. Tapos as time goes by, mag-i-improve yung videos natin, yung quality aayos. Pero yung mukha ko papugi lang ng papugi, syempre alam niyo naman. Okay, panonoorin ko ngayon ulit. Again, flip top battle, Emzite versus Zenlook. Regular battle lang yata to, pero same to nung Vuelta Balintong na battles na nire-review ko so far. Excited ako lumabas kay Mandab versus Katana kasi gusto ko si Katana eh. Hindi ko alam kung ano mangyayari doon. Ito, simulan ko na. Cavite at Pasig City represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Emzite. Sige, pumesto ka na. Pakita mo na hindi ka lang pang-umpisa. Bawal dito mga intro boys. Bahala kang mapahiya. Alam mo naman, ang bangayan, ang bahan sa'yo garan. Basta classic ang gameplay, Mala Manila, klasiko trastukan. Page 3 Vapor, Cypher Philippines, kay parang Victor, Crown Manila, 100% Real Jokes branded. Shoutouts kay Baktong, Yogaran, Casa Coca Amadeo, kay Ting Kaway, tsaka Barangero sa At sa kaliwa naman, galing Cagayan de Oro City para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Zenlook. Ayaw ko nang mag-isip, gusto ko lang maging masaya. Ngiti ang aking tugon sa anumang filosofiya. Dumudula sa kamay lahat ng pinanghahawakan. Magkikita tayo ulit sa gitna ng walang hangganan. Nanalo ng coin toss si Zenlook. Pinili niya mauna si Emzite. Tig 2 minuto dapat. Pakinggan natin to. Unang banat. Vuelta Balintong 11. Emzite. Isang tuyong dahon, mga puno. Isang tuyong dahon, mga puno. Sa mga alon na natuto, malulumo pagkahubog sa panuto, kalaguyo ang damuho. Sasalubong, manununo. Pag naturo at matutok, sasaludo. Madudumog, kung ito mapanuyo, pues ito marahuyo. Walang meaning yon. Nilagyan ko lang ng flow at tugma para tunog malalim. At bakit ko napiling gumanon? At least alam mo na kung ba't sila magre-react sa'yo sa mga sasabihin mo ngayon. Flip top! Games. Handa na ba kayo? Natali rin ako rin parang ganda kasi ng flow niya. Galing ni Emzite eh. Yung ginawa niya talagang pang first round niya. Parang alam niya kahit anong mangyari. Kasi wala namang masyadong may bayag na mauna eh. No? Unless yung... Wala, pansin ko lang. Kasi mahirap kung ikaw mauuna lagi kasi ikaw magdadala ng laban. Naisip ko lang na ang tatapang, ang lalakas ng strat ng mga ganun, yung mga first round nila, wala silang pakialam kung sila yung first round o hindi. Parang ginawa ni Looney sa... Si Looney ba yun? Basta may si Looney or si Lipcram, parang ginawa niya, gusto niya siya nauna. Sila na Apok. Pero si Emzite, parang medyo may pagka-surprise kasi parang kahit anong mangyari, siya mauuna. Kung siya nanalo sa coin toss, pipiliin niya mauna. Tapos alam niya kung mananalo si Zenlook, parang malaki talaga yung chance na ikaw yung paunahin ng ano. Kasi syempre, mas gusto nila sila yung huling banat eh, di ba? Anyway, let's go. Siya nga pala si Zenlook, ang makatang propetang virgin ng Cagayan de Oro. Mukhang malambing pero tuwing nakakakita ng bikining bitin yung ngiti, para yang demonyo. Isa kang malanding elemento. Yung mga post pa nito, dati puro love quotes lang. Ngayon, puro memes na tungkol sa kantutan.
Tapos nung nakasa yung laban namin, pilit niyang tinatabunan. Share naman siya ng mga kanta ng Wu-Tang. Pati battle rap ginawang parausan. Mga banat niya, daig niya pa daw paring ng molestya sa loob mismo ng simbahan. Kadiri naman. Parang matres na mga lola, di na magkakaroon ng buhay, naisip niya yan. Parang bahay bat, parang bahay aliwan, bawal ang menor. Utak mo parang madre, hindi na nadidiligan. Si Plasma daw tinitira si Enigma, boss. Ano to? Hindi na napigilan nung binigyan ng break? Pagiging lyrical ay fake. Pinili na lang maging rapper kasi illegal ang rape. Virgin na manyakis na ang target, mga alagad ng Diyos. Rapist. Solo mo yung titulo na yan, walang balak makiagaw. Panay pa ang gamit sa gulong ng... Hindi ko mapigilan mga boss. Dahil ako lang ba? Naiirita ako sa boses ni M-Site. Ang tinig, parang nakakaano. Alam ko sinusubukan niya mahinahon lang na boses eh. Kasi shaky siya lagi sa mga battle niya, parati siyang pasigaw Siguro mas okay na lang yun kaysa ngayon parang ang taas-taas masyado ng boses niya, parang hindi ako masasanay. Parang ano. Wala. Pero ako lang ba? Kayo nga magsabi. Palad, buti pa yun, minsan nasa ilalim, minsan nasa ibabaw. Alam mo, tingin sa'yo ni Enigma, para kang titi ng kano. Kasi pinasok ka niya kahit hindi ka pa matigas, walang yaka. Di nakakaligtas ang mga dalaga. This is what zero pussy does to a motherfucker. Hindi uubra sa akin yung mga salawikain, kasabihan at mga pamahiin mo. Send, hindi na to biruan, yung natutulog nga na lasing, ginising ko. O ano, tipsy? Akyat ka na kaya dito? Alam ko gusto nyo na rin talaga. O ang tanong, tangina mo, kaya mo ba kaming dalawa? Palaliman ba? Sa mukhang makapal, ako ang sampal. Sa kanya ang Sa makapal, ako ang sampal. Ang nipis at nahamba. Tangina, nagamit na. Ganyan mag-adjust. Ano yun? Teka, nasan na ba? Hindi ko gets. O ikaw, nasan ka? Nariyan sa gitna. Ano yung battle ba ni Zendlock yun? Siya ba, minamak niya ba si Zendlock? Hindi ko maano. Pero gets ko naman yung sa mukha na makapal na line. O baka may na-miss ako. Paki naman. Thank you. Moy si Rizal, ikaw ang napili niyang gumanap. Gustuhin mang umatras, kaso pagkakasan ng laban, konsumato mist. Bang! Wala nang nagawa kundi ang humarap. Sanay kang tumawa mag-isa, marahil sa malamang ay palagi kang ganun. Ngayon nag-iba na panahon, marami ka ng kasama at pinagtatawanan kanila ngayon. Kasi kung ang dimensyon mo'y umiikot lang sa pagtawa at pagluha, yan ay malaking ilusyon. Nakalimutan mo na yata na yung galit ko ay isa ring emosyon. Galit sa stilong balanse kasi kahit nabibilib ay palaging daig kayo. Isa ka rin sa bilanggo at pilit, itinatanggi pa kahit kitang-kita nyo. Puro kapit, tikbalang buwan at araw, kabit-kabit sa linya o sa susunod, iba't ibang elemento naman ng battle rap ang ipakita mo. Sabi mo ang seryoso ay patas lang sa komedyante. Marahil ay pareho tayo ng pagtingin. Ngunit sadyang may mga palapagang gusaling to na hindi mo kayang panikin, hindi mo yan kasalanan. Ang pagtatapat natin ay bunga ng aking pagpipigil sapagkat maging seryoso o komedyante ka man ay hindi mo ko kalipin. Time pala utog. Ganda ng huli. Panis ka, gago, parang nakaka-pressure kay Zendlock yun. Pucha, kailangan ko pakita ng range. Alam mo yun? Pucha, ano yun? Parang pang-uga sa huli. Ang galing. Unang banat, pahinga natin. Ako'y kawal na maliit, alagad lang at kampon. Pero kung di old god o veterano ang binibigay sa akin ay kampyon. Okay. 2x2, isa buhay, tryouts, ikay nasa taas ng paliparan. Kaso lahat ng nasa taas, binababa at yun ang batas ng kalikasan. Yep. Nasa punto ka ng buhay mo
kung saan wala ng punto ang buhay mo. Kalaban dapat nito, Tipsy D o Sixth Street. Ba't na kay Lucas to? Galing sa taas, bumababa. Mahina ang lakas. Sigbin tong hayop na to, naglalakbay siyang paatras. Hindi ko alam yung Sigbin. 3D o Class G gusto kong kalaban. Ako'y napakatuso. Pero ba't ko pa iisa-isahin yung bunga kung pwede ko naman putulin na yung puno? Grabe. Dating simple lang bumara, naging komplikado bumitaw. Nagkampiyon nung naging malalim, ha? Hindi na yan ikaw. Hindi na yan ikaw. Nagkampiyon nung naging malalim, hindi na yan ikaw. What? Nagkampiyon nung naging malalim, hindi na yan ikaw. Panggagaya. Karumihan ng panggagaya. Pandurugas inaatupag. Iba ang may luntian na pag-iisip kumpara sa berde lang ang utak. 3GS, nagsusulatan. Matagal nang alam siyan. Mananalo ka lang sa akin kung nagpasulat ka kay Slakwan. M-Site versus Lipcram. M-Site versus Lipcram. 50-50. Di na ako nagulat. Hinati-hati nyo na lang yung premyo. Total naghati-hati rin kayo sa sulat. Baka sabihin mo, magkagrupo naman kami. Lucas, di mo lang alam. Di mo kailangan magpaliwanag, ako'y nocturnal na nilalang. Matalas mag-obserba, wag mo ko pilit linlangin. Kung ikaw nababad ka sa ilaw, ako nakakakita sa dilim. Letra pang dugyot, abakada pang mangmang. Parang sirenang nasa selda, yung mga bara masangsang. Agresibo, dilat mata, kung ano-ano ang binuboka. Ako buwang natunay, ikaw baka epekto yan ng droga. Umiindak pag nakabatak, dakilang sa buwista. Tumatalon sa kada palo, parang balibolista. Kinain dahil masiba, di makitang bitamina. Kilawin ka rin sa aking talim na hiwa-hiwa. Wait. Ito yung mga favorite kong shit ni Zedlock eh, no? Yung mga ganito niyang flow, puta siya nagpauso nito eh. Like, style niya to, hindi yung pauso, pero style niya to. Parang balibolista. Bigyan natin ng konting flavor. Kinain dahil masiba, di makitang bitamina. Kilawin ka rin sa aking talim na hiwa-hiwa. Hinagisang dinamita, hinagpis at pighati. Palihabin, pasiklabin, mali-mali ang tinahiya. Tinagpinang dilalinya, trimapila-pilang hinain na pinabida. Ever ready, itim na pusa ang galaw. Kahit maging Russian cat o Persian cat ka pa, gagawin ka lang siomay sa Mindanao. Ibubulgar ko kung gaano siya kahina. Malabiblia lang ngayon. Pagkat yung mga verso ni Lucas tumalon na sa revelasyon. Lagpas ba ng 2 minuto? Di mahaba pinaglalaban. Nilalakihan ko lang yung lapida para sa may malaking pangalan. Boy. Shit. Pero kasi na, medyo na tamaan ni M-Site yung sabihin ni Zedlock. So kaya hindi siya nagkaroon ng ganong kalakas na crowd reaction. Kasi tungkol na naman sa nature, yung mga bars niya parang nocturnal na nilalang or like batas ng kalikasan. Law of nature, di ba? Parang ngayon ko lang narinig kung tatagalogin mo parang batas ng kalikasan talaga yun. Wala lang. Kaya siguro din wala siya masyadong crowd reaction. So, laking point ng kay M-Site. So, feeling ko sa first round, pwedeng tabla. Tatabla ko to. Lakas nung kay M-Site, lalo na yung huli niya. Putsang gala. Sa akin lang kasi na ako sa may boses ni M-Site. Hindi ko siya trip. Parang sa akin parang pikon. Alam mo yung napipikon na parang whiny na boses. Pero lakas ni M-Site, boy. Okay. Ang galing! Ang lalim, tangina. Iba talaga, pag bata pa lang, sanay ng sumisid pag hinahagisan ng 5. Kaya si Lucas, laging handa sa mga laban. Ba't siya lang daw ang kalaban ko? Sige, sa round 3 mo malalaman. Tapos, para kang gago. Nakakakita ako sa dilim. Ang dami pang sinabi, gusto lang sabihin na isa siyang kwago. Akala ko ba mapanghalina sa tugmaan? Bakit nung laban mo kay Target, ang napili mong i-rhyme sa Japorms ay Borge? Borge? Puta ka? Ultimo ka lugar, tinatalo. Gusto pang sapawan yung style mo buloks at ghetto dogs na rhyme ni Pukuda. Sabihin mong hindi, sinungaling. Bukod sa sinungaling, manggagamit patang ina. Oo, real talk,
pinapasabi ng Tori ni Babel at Arko ni Noah, tigil-tigilan mo na daw yung paggamit sa kanila. Pareho tayong Bisaya versus APOC. Kung hindi daw pupuntusan yung Bisaya, wag puntusan yung English niya. Tangina mo. Yung English, universal language yun, ang hassle. Sa Visayas at Mindanao, tinuturo yung English. Sa Manila, walang Bisaya subject. Gusto mo yung judges at audience mag-adjust sa'yo pag may battle? Ayan. Yan ang malawak na pananaw at malawak na kaisipan. Mensaherong naiyak pag yung mensahe niya hindi naintindihan. Bibigyan kita ng simpleng analogy para hindi ka mapahiya. Paano pag... Oo nga, no, gusto ko matuto. Sana magkaroon din tayo ng option magkaganon. Parang kahit extra lang na activity sa school, no? Kung high school ka, imbis na music, hindi, idagdag sa music. Kunwari ayaw mo mag-sports pag Friday, alam mo yun. Sana may language lessons like Spanish or Bisaya, Cebuano. Alam mo yun? Kasi ako, pucha yung tatay ko, Ilonggo, nakakaintindi lang ako, konti lang. Gusto ko sana matuto ng Ilonggo, ng Hiligay nun, o Karaya. Kang nakitang ibang Pinoy niya hindi naintindihan. Bibigyan kita ng simpleng analogy para hindi ka mapahiya. Paano pag wala kang nakitang ibang Pinoy at naligaw ka sa ibang bansa? Excuse me, mayong adlaw, kamao ka magbisaya, putang ina mo. O di ba mukha kang tanga? Di nakarating sa pupuntahan. Nagtatanong ka ng daan, hindi tuloy pinuntusan. Pinuntusan? Ang ina mo. Hindi ko alam, at di ko alam kung bakit laging bukang bibig mo ang purong Tagalog kada laban. Charge ko lang mga boys. Kapag hindi ka purong Tagalog, kahinaan. Tapos ang idolo, balakid, batas, APOC, purong Tagalog. Tabi nga dyan. So, para pala sa taong to, wak ang mga nag-i-English sa battle. Gago to, mag-explain ka kay Arik. So, paano pag yung reference scientific? O sige, anong Tagalog ng deoxyribonucleic acid? At putang inang pormahan yan. Sablay. Iba't ibang kulay, parang hay na hay. Ikaw ang dahilan kung bakit tinatawag tayong bay na bay. Sa mga purong Tagalog na nanonood dyan, Kuya Kebs, atras ka. Hindi porket Bisaya, ganito na pumorma ha. Tigil-tigilan nyo yung paggamit ng term na Bisaya para mang-ape. Tangina mo kasi, puporma-porma ka ng ganyan tapos idadamay mo kami. Kaya panis lahat kayo kay Plasma Kasi minsan, nakita ko, may kasama yung babae. Habang si Sen, pag may event, ayun, nakapulong bulaklakin, putang ina. At palaging, ganto tunog niya, diba? Pag nagko-compose ng rima, parang studio na nag-record, tas yung chorus nyo may hika. Purong tugma na walang diwa, tapos sa dulo puro hiwa. Parehong tono, parang loro kada duelo, wala nang bagong mapakita. Nakakabobo to enigma. Asan si Marshall? Utol, halika. Magtuturo na lang ako paano mag-adobo ng mabisa. Sa toyo't suka ay mag-ingat pag nabuhos mo yarika, at sa pagpapakulo dapat apoy mo lang mahina. Imbis mag-focus sa ilumisan kay natulog at naiwan, pues adobo mo sunog kasi ubos na yung mantika. Boom! Pinagtripan. Veterans move, parang tito mong nandidikdik ng uten, ba't mo napili? Pinagtripan. Veterans move, parang tito mong nandidikdik ng uten, ba't mo napiling bulabugin? Manahimik ka, uhugin, walang biten. Busog pa rin sa nakahain kahit magtipid sa butel. Yung pagiging malikain ko di mapipiga. Ito ni Zendok nakatingin sa malayo Malayo ang tingin. Kahit pilitin niyang ubusin, masutik ng uten, ba't mo napiling bulabugin? Manahimik ka, uhugin, walang biten. Busog pa rin sa nakahain kahit magtipid sa butel. Yung pagiging malikain ko di mapipiga. Kahit pilitin niyang ubusin, masunog ba ng... Gago, nag-distract ako sa mukha ni Zendok nakatingin sa malayo. Malayo ang tingin, huwag niyo akong pansinin. Gubatan kinain kahit magtipid sa butel. Yung pagiging malikain ko di mapipiga. Kahit pilitin niyang ubusin, masunog ba ng kagubatan? Kinabukasan ako'y magtitinda ng uling. Naiinis na yan.
Sa isip niya, ang bababaw ng kaligayahan nyo. Nag-e-expect yan ng pataliman, patalastasan, pes hindi yan ang pakay ko. Nilahin mak na, in-style mak pa. O bakit? Sino kayo para ipagbawal to? Ganyang kasama ugali ko, pinapatay kita sa stilong pinakaayaw mo. Ano ba natin? Pakinggan natin. Masyado niyang binreakdown yung style ni Sendlok, no? Parang ano, yung mga jokes niya hindi masyado nagland. Kala ko may gagawin siyang something like concept or something grand kasi ang haba nung ginawa niya for para tapak-tapakan yung pagkabisaya ni Sendlok. Parang hindi masyadong sensitive yung angle na pinili niya. Parang ganun lang yung reaction na nakuha niya. Parang sa ganung klase lang na reaction na nakuha niya. Parang nakaka-off. Sorry kung tunog hater ako. Ano lang, hindi naman ako hater. Hindi, basta sinusubukan ko naman eh. Sinusubukan ko naman makinig eh. So, pero hindi. Hindi, agago. Promise. Sinubukan ko talaga. Okay, Sendlok. Ganto yung gusto ko. Nakakabilib. Gusto ko sanang magribat. Kaso di ako nakinig. Malaki ulo. Sabi sa siya, tulala siya eh. Tapos sinabi rin yun, wala akong pinakinggan sa'yo. Sino yun? Sino nga yun? Hindi ako nakinig. Ewan ko sino yun. Hindi ulit ako nakinig sa second round niya. Sino nga yun? Nakiram ba yun? Nakagame. Sino kayo para ipagbawal to? Ganyang kasama ugali ko, pinapatay kita sa stilong pinakaayaw mo. Ano ba natin? Pakinggan natin. Ganto yung gusto ko. Nakakabilib. Gusto ko sanang magribat. Kaso di ako nakinig. Malaki ulo, maliit katawan. Tas pag naglakad, pag ganto-ganto pre. Ganto itsura ng mga nakikita ko pag sabog ako sa kabuti. Sa Diyos ay sumandal, manalangin at magdasal. Gagawin kitang pasalubong sa tropa kong si Baal. May anak at may asawa, pero hindi pa siya kasal. Sa demonyo kita iaalay, ganun kita ihaharap sa altar. Luma, wala kang bago na nabuo. Maraming kaparehas, laban ng baon niya ay lumpo. Sarado ka, o Diyos ko, yan ay klaro na ng husto. Ang sansinuko ba'y bilog, pero bakit kwadrado ang iyong mundo? Sabog sa sobrang lakas yung pandinig sa rap ko. Putol yung tenga dahil sa sining na parang Van Gogh. Gun bars pa ng gun bars, wala nang magandang inaatupag. Puro bakal nasa isip, kaya kinakalawang na yung utak. Ako, suntok lang ng suntok, sumasapak ang kada bara. Mano-mano kada letra na parang telegrama. Salita ko'y masama, makasalanan na tunay. Parang baboy Ramon na sa bibig ang aking sungay. Nung binigay ka ni Enigma, ako'y nagpakatamad sa kabatugan. Di ko pinanood ang battles mo, lakong anggulong matututukan. Paano puro squatter, nakaw asawa, kadugyutan lang ang matutuunan. Tsaka na kita pag-aaralan kung meron na akong magandang matututunan. May-ari ng got bars, pengi t-shirt at pantalon. Enigma, pag sinuot ko damit nito, hip-hop na ba ako nun? Yang got bars ayaw ko suotin, sa Bisaya dili ko ganahan. Baliwala yung damit-damit sa kumakantot ng hubad na katotohanan. Huwag sana siyang matalo sa may pamahiin na dala. Oy, si Gregor kinaltukan at yun daw yung katok sa kahoy. Marami kang mali sa kasablay sa pagdura, noy. Animoy tubig sa sirang atay sa sobrang dumi ng iyong daloy. Paano to naging kampyon? Walang paninindigan na pruweba. Napanood mo lang si GL, nagbago agad yung stilo mo, repa. Ako, mula una hanggang huling laban, matalinghaga yung eksena. Di ako kayang pabaguhin ang sinasabi nyo na meta.
Sabi mo kanina lang, sabi mo Bisaya pud kang buang pues, hapsay nga gahilom apan mata o gatuon. Dunay dagway magpahiyom basta magtabo tapuhon. Sama sagbay rang gainom sa sabaw atong katsubong, dihang walay makaingon sa kung aha ko padulong. Kung hindi ka hipokrito at kung tunay ka sa salita mo na... Naintindihan ko yun. Puchang gala. Parang ang lakas. Parang sobrang lakas dun. Pucha, sana natuto ako mag-Bisaya. Sana naintindihan ko yun. Kailangan ko pang tawagin yung tatay ko. Tay, ano sabi niya? Pinanonood ko sa tatay ko tuminsan eh. Ay, sabihin nyo nga, pag manood kami ng battle ng tatay ko, kung gusto nyo, Dad Reacts. Okay. Apan mata o gatuon, dunay dagway magpahiyom basta magtabo tapuhon. Sama sagbay rang gainom sa sabaw atong katsubong, dihang walay makaingon sa kung aha ko padulong. Kung hindi ka hipokrito at kung tunay ka sa salita mo na dala, ipaliwanag mo yun sa kanila kung totoong Bisaya ka talaga. Huli, Zenlook, round 2. Wala, no question yun, Zenlook sa round 2. Kasi sinabi pa ni MZ kanina, para siya nahuli eh, no? Anong tawag nito? Sinabi ni MZ eh, di ba? Nabisaya siya sa second round niya. Okay. Tangina. Parang tanga naman to. Di daw ako kasal? Anong tawag sa ganto? Palibasa, virgin ka pa. Tangina ka. Dapat ginagawa rin ng translator oh. Tanga yung pagiging Bisaya ko nasa dugo, hindi sa salita. Di naman ako tumira sa Bisaya. Sira ulo ka ba? Gusto mo ng God bars? Sige, papadala ko. Sino gusto makisabay? Pag sinuot mo yon, hindi ka magiging hip-hop. Ang tawag na sa'yo, barabay. Ano itong ginagawa ni Zenlook? Versus Harlem. Hindi daw nakakakumbinse yung pagbabalik parang si Heso Kristo. At sa mismong battle din na yon, kakausapin daw ng Diyos gamit apoy parang si Moises. Napakatarantado na ito. Minsan si Buddha, minsan Ehipto. Ano yan? Hindi kumbinsido pero panay ebanghelyo ang berso. So paano ngayon? Christian ang kalaban. So antikristo ka naman. Mababago ang kwento. Basta ako, isa lang, diretso. Walang pinaniniwalaan. Pero eto, siguradong papasok sa templo. Akala ko ba, kapag solido ang paniniwala ay madali lang malinlang? Mukhang mali ka bata. Senyales ng madaling malinlang, pabago-bago ng paniniwala. Nakapagkabuti lang, feeling niya siya na yung inatasang pantas sa panahong to. Gusto mo ng baliwan? Mamaya backstage paramihan tayo ng nalalaman sa mundo. Kargado din to ng paaralan. Masinubog lang ng lansangan. Malalaman mo ang tunay na halaga ng buhay pag napakapit ka sa patalim na makalawang. Alam mo sino... Mga boss, ano to? Internet. What's this? What's happening? Wait lang mga bossing. Let's see what's happening. Ulitin natin, 21:52. Senyales ng madaling malinlang. Gusto mo ng baliwan? Mamaya backstage paramihan tayo ng nalalaman sa mundo. Kargado din to ng paaralan. Masinubog lang ng lansangan. Malalaman mo ang tunay na... Feeling ko nanonood ni Zenlook yung monitor eh. Tinitingnan niya yung sarili sa monitor. Halaga ng buhay pag napakapit ka sa patalim na makalawang. Alam mo sinong kaibigan, sinong kalaban. Makipaggamitan para sa pakinabang. Hindi ko yan nakuha sa mga aklat. Sa kalye ko yan naranasan. Habang eto, sa butas ng misteryo may lihim na pagtingin na kasilip. Kakagigil. Kala mo talaga yung mga pilosopiya niyang alam siya mismo nakaisip. O di ba't wala kang intensyong manalo? Ang nais mo lang ay magtanghal. Gumawa ka ng music. Kaso nung pinakinggan ko mga kanta mo, parang hindi mo rin intensyon na mapakinggan. Eh kung tutuusin nga, mas walang pressure sa inyo para to. Para sa inyo, mas walang pressure to. Isipin mo, pag walang nag-react sa'yo, pwede mong sabihin, di nila gets yung lalim ko. Ang bababaw. Gusto nyo lang kasi sa Joker.
Pero pag sa mga joker, walang natawa, sa mga technical, walang wo. Minumura kami sa comment. Kaya pa na yan, simpleng bira nyo sa mga well-rounded. Mind conditioning, kesyo sakto lang, hindi daw solido, mga puntong walang kapararakan. Mga puntong walang kapararakan. Talagang titirahin nyo ng patalikod pag hindi kayo nananalo ng harap-harapan, mga ulul. Kung ang battle rap ay malaya, ba't kayo naglilimita ng mga estilong dapat hangaan? Mga nagmamalaking magaan, 1 kilong bulak sa timbangan, hindi pa nga makapantay, gusto na maging pamantayan. Ano? Narcissist ka? Mataas tingin mo sa iyong sarili? Sige at alamin anong tunay. At yun ay, matapos kitang ibigti, kaluluwa ka na lang na nakatingin sa katawan mong binawian ng buhay. Ano? Narcissist ka? Sa'yo umiikot ang mundo? Walang panama sa komedya at siya wasak kapag lumetra. Paano hindi mayayanig? Ang binabag sa kometa. Ano? Narcissist ka? Ako ang dahilan kung ba't may laban ka ngayon kasi pwede kitang hingin. Pero hindi mo ako pwedeng hamunin. Kaya kong makipagpalaliman sa'yo at gawing seryoso to, kaya din kitang tarantaduhin. Sa ayaw mo sa gusto, ako magdidikta ng laban, pwede kitang padikitin, pwede ding wasakin. Ibig sabihin, ang kapalaran mo ngayong gabi, nakadepende sa akin. Ano? Kayo ba mga bago dito? Mga umaasta na walk ngayon may tulog na. Pag ako nagpasa ng apoy kay matututo at matutusta, kundi mo matutumbasan kay matutumba. Veterano na to boy, di ka ubra. Ultimo sa palakasan ng may hawak ng sulo, presi Snoop Dogg na. Tsaka ka na umastang big man sa laro kapag yung tira mo di nakapos. Tsaka na kayo mag future ng battle rap. Uto ano yung ira ko di patapos. Ano yung sulo? Snoop Dogg na? Hindi ko alam yun. Tsaka ka na umastang big man sa laro kapag yung tira mo di nakapos. Tsaka na kayo mag future ng battle rap. Uto yung ira ko di patapos. Kaya ko mag-apoy kung kailan ko gusto. Hindi ko na kailangan ng torch. Tsaka ka na mangaral, marami ka pang pagdaraanan sa larangan to. Borge. Iba na, tangin natin. Sa tingin ko, kala niya sobrang lakas ng Borge. Malakas naman ba't hindi ganun kalakas yung reactions ng tao? Ano ba? Anong mali kaya? Kasi malakas naman yung mga sinulat niya. Hindi ko alam kung sa delivery ba o ano. Ba't kaya no? Pero ang lalakas naman ng sulat niya. Kahit ako, syempre, alam niyo naman ako pagka malakas talaga. Papasigaw ako rito eh. At tingnan natin kung yung kay Zenlook. Kung sabi ni Emar, nagdadala daw ako ng pamingwit sa gubat. Ikaw naman, hiniram mo yung pamingwit ko. Kahit nakakalito ako kausap. Walang lawa sa kakahuyan. Asa nang yung utak? Nagdadala ko ng pamingwit kasi nanghuhuli ako ng mga isda na nasa ulap. Sabi mo buang ka at baliw, litong-lito ba? Kung hindi mo sila nakikita, ibig sabihin hipokrito ka. Gusto mo bang sukatin at subukan ang aking guhit? Kung masasayang lang ang aking sulat, paano natawag na pagsusulit? Nakapagtataka sa utak ang malabo na mga tula. Basa ko nakasulat sa dala mo na karatula. Pawang mapanggulat pag naglaho na parang bula. Mga matang namulat sa pagbungad, ba't nabulag ng masyado sa gawa ko na parabola? Huwag kang magsalita pag ako'y nakatalikod. Mabibiyak ang lupa pag ako ang natalisod. Mag-ingat sa mga papuri na binuboka mo na ko. Makakakita kang santel mo kung binubola mo ako. Pag rap papalakpak libo-libo, lahat mga angat-ngat pagkakagat may babakat iyong-iyo. Bagsak ka sa lapag, yan ay barag babalagbag, tsaka wasak ka at warak hilong-hilo. Palpak sa pagharap litong-lito, wakwak pagkasaksak liko-liko. Agad lalagablab bigong-bigo, dakdak na may sapak tsaka talak na tatatak sa mga wak. Walang habag, lalagapak mga laspag, mapagpanggap hipokrito. Nabombang tulog, nasa ilalim ng espasyo. Aroma sunog at dahil labis inensayo. Ang obra hubog at bakit grabe nilitrato. Klaro sa suntok, tsaka masyadong natumpok na baka ganto ang tunog pag naging rapper si Picasso.
Masyado bang kalmado? Kailangan mo ng gasolina? Gusto mo ng pangsindi? Binigyan ka ng arsonista. Malaki pinagkaiba ng ating pagkakataon. Kung ako nilalambing ng hangin, ikaw sinusungitan ng panahon. Nandito ako sa lugar mo. Ayusin mo pakikipagnegosyo. Di ako bumibisita lang sa Pasig. Ito'y pananakop ng teritoryo. May tayutay at metapora kaya malikhain yung konsepto. Wari damit ng mga Muslim sa sobrang kulay ng disenyo. Balik tayo sa nakaraan. Ako na maghahatid. Di ka na dapat pasindihin, total matagal ka ng manhid. Nung nagkampiyon kayo sa 2x2, si Shernan lang ang nagtawid. Ikaw ang nakatatandang taguro, nagpapakarga sa kapatid. Akin ang tatanggalin, mga alias mo sa tanghalan, hanggang sa kanilang kwestiyonin salitang kampyon sa iyong pangalan. 2x2, isa buhay, tryouts, matatanggal ang karangalan, hanggang sa iyong iniiwan mong ligasiya, ikaw naman yung iiwanan. Lakas po ganda po yun. Second and third. Vuelta Valentong 11, M-Site versus St. Luke. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 5-0, magigay para kay St. Luke. Shoutout sa kuya ko kay Gary Yang Buabrea. Shoutout sa Breaks Basketball Association. Tsaka yun, salamat. Yun, congrats kay St. Luke. Deserve niyo yun. Bawi tayo sa susunod. Siyempre, maraming salamat sa lahat. Flip top, number 1. Yo, Elaya Rising. Binoto ko si St. Luke. Round 1, kala ko M-Site na yun na nag-stutter si St. Luke, pero after niya mag-stutter, putang ina yung sunod-sunod pa rin ng suntok, malalakas na linya. And then round 2, ganun pa rin. St. Luke, ang lakas. Round 3, sobrang ganda ng punto ni M-Site ng round 3. Pero yung St. Luke nung bumanat na yun. St. Luke, congrats pa rin sa kanilang dalawa. Ito yung classic M-Site. Ayun, medyo maraming tinulugan na bars kay maraming tinulugan na linya kay M-Site, lalo na nung round 3. Pero binasi ko yung buong laban sa dami ng punchline. Yun yung hater ako. Ayoko lang sa boses niya. Pero tama si Tips. Maraming malakas si M-Site sa third round. Parang nakakalito ko. Bakit tinutulugan, di ba? Sa effectivity, mas effective ngayong gabi si Zen, ang lakas. Ayun, kaya binoto ko si St. Luke. Ayun, props kay M-Site. Yo, Sorhenyo, binoto ko si St. Luke. Actually, all 3 rounds. Mukhang puppet. Talaga as in. Si Zen, ang lakas. Ayun, kaya binoto ko si St. Luke. Ayun, props kay M-Site. Yo, Sorhenyo, binoto ko si St. Luke. Actually, all 3 rounds ko siya binoto. Akala ko palag pa si M-Site dun sa round 3, pero ewan ko baka sa the way na mag-deliver si M-Site ngayon, parang naninibago kami, parang walang talas masyado. Pero yun, all 3 rounds, St. Luke. Binoto ko si... Parang sinubukan niya maging kalma-kalma. Hindi siya naging aggressive na approach yung ginawa ni M-Site ngayon. Binoto ko si St. Luke. Parang okay naman yung game plan ni M-Site na kontrahin na agad yung ginagawa ni St. Luke, pero kung ano mang ginagawa niya, ginawa pa rin niya ng dire-diretso, tsaka lumalanding pa rin, kaya nakuha ni St. Luke yung 3 rounds. Binoto ko si St. Luke all 3 rounds. Para sa akin, mas naging epektibo yung mga material na baon niya sa M-Site. So yun, simulan na lang natin all 3 rounds. So yun yung battle, medyo nag-enjoy ako ron kasi ang lalakas ng ginawa ni St. Luke. Tsaka natutukan ko yung mga ni M-Site, natutukan ko yung mga bars niya. Iba pag gumagawa reaction videos, like pag nire-record mo sarili mo, mas iintindihin mo kasi yung mga bars no mas matututukan mo yung battle talaga. So iba yung experience din pag gumagawa ako ng reaction videos versus sa casually manonood lang ako, like naka-earphones lang habang nagtatrabaho or something. Ito yung mga maliliit na bars or like yung maliliit na
details ng mga sulat ng mga MCs na papansin mo rin, 'di ba? Hindi tulad sa ano. Ayos din. Nag-enjoy ako. Ayun. So, i-comment nyo lang kung ano yung gusto nyong battle na panonoorin ko sunod. May nabasa akong comment sa isang video ko. Hindi ko alam kung kaninong battle yan. Pero gusto niya mapanood ko yung battle ni Zaki at ni Unico. Panonoorin ko yun next. Abangan ko lang tong laban nila Katana at saka ni Man W. Pero baka sunod na video, manood ako ng yung Unico versus Zaki. Kasi hindi ko rin natutukan masyado yun eh. Sunugan. Okay. Thank you and sabihin ko, subscribe kayo and like sa videos kung nagustuhan nyo. See you next time!